Mula 2022, ninakawan na tayo at nilinlang na tayo ng administrasyong ito. At sa 2025, ang batas ng kalikasan na ang nagpakita sa atin na talagang mga taong ito'y may ginawang kabalbalad. Pero talagang ginagawa tayong mga gago. Kasi sa 2026 na budget, may mga insertion na naman silang nilagay na na-discover na ngayon. Ganito kababa ang tingin nila sa atin, mga kapatid. Insulto na ito sa atin. Ninakawan na tayo, ininsulto pa tayo. At dapat lang magalit tayo, mga kapatid. Hindi tayo dapat tumanggap ng mga paliwanag, ng mga kunwari nila mga investigasyon dyan. Pero dapat din maging mahinahon tayo kahit tayo'y nagagalit. Na huwag naman sana tayong humantong sa kalagayan ngayon ng Indonesia. Kasi pag nangyari ito, mas lalong talo tayong mga mamamayang Pilipino. Tayo mga ordinaryong mamamayan. Kasi itong mga to, magsialis lang ito ng ating bansa. Panahon na ngayong magalit tayo, mga kapatid. Okay, nanonood tayo dito sa social media. Nag-enjoy tayo sa mga baliktaktakan, sa mga tira dito, tira doon. Pero mga kapatid, dapat sa panahong ito, dapat umangat ang ating kamalayan. Dapat ding umangat ang ating partisipasyon sa isyong ito, sa problemang ito ng ating bansa. Kaya kahit hindi kayo marunong gumawa ng video, subukan ninyo magsalita, mga kapatid. I-express ninyo, manawagan kayo sa mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, na dapat magkaisa na ang mga Pilipino at sabihin, umalis na kayo dyan. Kasi kung hindi, kami ang gagawa ng People's Initiative para maalis kayo dyan. Ako'y nananawagan sa ating mga kababayan, ating mga kapatid. Hindi mananawagan upang gayahin natin ang Indonesia. Gawin natin ang tama at payapang paraan. Sobra na, mga kapatid. Yan ang isa kong panawagan. Ang pangalawa kong panawagan ay itong ating mga kapatid na 30 to 40% galit pa rin sa mga Duterte. Okay, kung sabihin na natin may kasalanan talaga ang mga taong yan, okay, kailangang imbestigahan. Pero dapat, mga kapatid, huwag nyo namang baliwalain itong issue natin ngayon. Kasi kung tingnan natin sa social media, parang wala lang sa inyo. Parang wala lang na itong mga korap, mga kawatang ito ay nandyan pa rin sa pwesto nila. Panahon na upang buksan ninyo ang inyong mga isip na ang mga Duterte ay hindi ang kalaban ng bansang ito. Ang mga Duterte ay ginamit lang talaga ng mga taong ito upang mapagtakpan ang kanilang mga kabalbalan. Hindi pa rin kayo magising dyan? Ang kalikasan, ang batas ng Diyos na, ang gumawa ng paraan upang mabigyan tayo ng hustisya. Kasi kung tayo-tayo lang, lalantad tayo, walang maniniwala sa atin. At tayo ay pagbintangan pa na pati buhay natin ay malagay sa alanganin. Pero ngayon, ang kalikasan ay nagsabi na, yan, gawa ng mga tao na pinaniniwalaan ninyo. Yan ang mga gawa nila na ginamit nilang front para makapagnakaw sila. Ayaw nyo pa rin maniwala. Grabe naman tayo, mga kapatid, kung ganyan. Kasi kung ganyan pa rin kayo at hindi babaguhin ninyo ang inyong pananaw, palagi pa rin kayong nakatingin sa mga Duterte, ibig lamang sabihin, wala kayong kaibahan sa mga taong itong mga kawatan, mga magnanakaw, mga ganid sa kaban ng bayan. Wala kayong ikaibahan. Baka kayo yung mga Pilipino na sa kaperanggot na pera, 1,000 to 5,000 pesos, naglulupasay na kayo't natutuwa na. Kagaya ng sinasabi nitong babae na ito, na sinasabi niyang magpasalamat tayo kay speaker. Kasi kung speaker, wala dyan, hindi tayo makakuha ng mga biyayang ganito. Kayo ba'y ganyan din? Na kayo ay mga ganit, gutom, mga baliw na sa pera? Sige, kung ganyan talaga kayo, wala tayong magagawa. Pero mga kapatid, ako'y nananawagan, na sana
tingnan nyo, i-review ninyo, ano ba ang mga taong sinusuportahan ninyo? Saan ang piliin ninyo? Itong mga taong ito na magpapatuloy dahil kinakanlong ninyo, sinusuportahan ninyo? O ang kinabukasan ng bansang ito na hindi nyo alam, hindi lang DPWH ang may kagagawan nito. Department of Agriculture, meron din na kung sa DPWH tayo napinsala ng bagyo at baha, itong sa agriculture, mapipinsala tayo sa gutom. Gutom ang labas natin kasi ang ating agriculture ay hindi pa nag-mature, mga kapatid. Wala tayong food security. Hindi natin masustain kung halimbawa ang ibang bansa ayaw nang magbenta ng palay sa atin. Dahil bakit? Sila rin ay apektado na ng climate change. E paano ngayon? Kung pipiliin nyo pa rin ang mga taong ito at hindi natin naaayos, may panahon pang mag-ayos, may panahon pa, may mga taon pang magpag-ayos tayo. Mahandaan natin ang ating food security. Ngayon baha lang, ganito na ang ating naranasan, pagdurusa. E kung tagutom, sinong tutulong sa inyo, sa atin? Samantalang ang mga mayayamang ito'y magsialis lang sa bansang ito at iiwan tayong nakadilat mata. Wala tayong makakain. Hindi na rin tayo makapagtatanim. Kasi dahil sa climate change, yung mga palayan dating natatamna natin, baka hindi na rin po pwede yun. Kasi nga walang nag-aaral anong gawin upang mahanda tayo sa parating na dilubyo, mas matindi pa, mas grabe pa, kaysa mga bagyo at baha na ito. Di nyo napansin, nung sinisita ang mga taong ito sa kanilang mga natanggap na pera, pilit nilang inibinabaling ang ating mga mukha, ating paningin, sa mga Duterte. Ano ba talagang meron sa mga Duterte na pilit nila itong gamitin at tayo naman, kayo naman, ay naniniwala nito? Huwag ninyong hintayin, mga kapatid, na pagdating ng araw, makasama kayo dun sa mga sisisihin na nagkaganito ang ating bansa dahil merong 30 to 40% ng mga Pilipino na ayaw tingnan ang mga katibayan, ayaw tanggapin na ang kanilang sinusuportahang mga politiko, mga congressman ay ang nagiging dahilan kung bakit ganito ang bansa natin ngayon. Paggrabe ng paggrabe na pati utang lumalaki. Yung ating gold reserve na bawasan ng malaking halaga. Saan tayo pupunta? Kumbaga, hinubaran na tayo pagkatapos patatakbo-takbuhin pa tayo habang nakahubad. Ang sinasabi kong ito, magmula 2022, hinubaran na tayo. Nabisto ngayong 2025. Pero patuloy pa rin silang naggagawa ng kababalagan hanggang 2026. Di ba ganyan yan? Hinubaran na tayo pagkatapos habang nakahubad tayo. Pinapatakbo-takbo pa tayo, pinapasayaw-sayaw. Ganon ba kayo, mga kapatid? Papayag na lang kayong ganyan. Kaya dapat maggalit na tayo at maningil na tayo. Dapat ganitong ating gawin, pero wag natin namang gawin na kagaya sa Indonesia. Magandang araw po sa ating lahat.